Okay, so yun basta. Balikan natin yung Steam Deck natin after 1 year. Actually, lagpas. Pero, eto na nga. Charge ko ba kasi? So, Steam Deck. I mean, masusulit mo ba yung Steam Deck? Well, naka-Windows pa ngayon. So, after 1 year, well, for the record, hindi ko na siya masyado nagagamit. Kaya hindi na ako kumuha ng OLED. Kasi nga, wala hindi natin magagamit. Yung, nakita nyo sa likod, yung Nintendo Switch, hindi na rin naman natin masyado nagagamit. Nagagamit ko na ito madalas, if backup, like, kailangan ko ng, yung mabilis na, kailangan ng Windows, or kailangan ko ng Linux na system, patakboy yun kung ano man, magbubutaw sa SteamOS and all. Pero, for gaming, medyo may agyo ng gagamba. Kung maglalaro ka na ng game, para sa akin lalo na nasanay ako sa computer, like sa laptop. Kung meron ka ng laptop or desktop na malakas, like yun sabihin na natin worth around 50,000-60,000 or maybe even more. Kung mag-i-Steam Deck ka, medyo madidisappoint ka kasi yung graphics and all is hindi siya ganun kalakas. Alam natin since portable siya. Although meron naman solution dun which is magko-connect tayo ng eGPU. The thing is, pag nag-connect ka ng eGPU, hindi na siya portable kasi nga not unless like lalabas ka and tapos magbibit-bit ka ng sariling monitor. Katulad ng setup ko dati kasi meron ako ng reboot natin. May update nga restart. Okay, naka-triple boot pa rin naman ako. Yan. Naka-triple boot pa rin naman. Pakita ko sa inyo. Pero going back, yung setup ko dati is yung Steam Deck, tapos portable monitor, keyboard, like, isa nating keyboard dyan. Pero yung keyboard natin ginagamit is yung 60% lang. And then yung maliit na mouse, which is yung Rockbolus. Tapos, load lang natin dito. Kung mapapakita ko sa inyo na hindi natin nagagamit to sa laro. Yun nga, tas Rockbolus, ito yung setup. Actually, ganito na, parang ganito lang talaga, keyboard, mouse, portable monitor. So, yun ang pinaka-setup. Ngayon, kung magkailangan mo ng malakas-lakas na games, or malakas-lakas na, like, yung GPU, nag-update. So, magdadagdag ka ng eGPU, which is, pero again, depende siguro sa inyo. Pero kasi para sa akin, na mawawala nga yung sense niya pagiging portability. Pero kung kailangan mo lang naman like yung basic games and all, halimbawa, hindi ko siya nire-recommend lalo na kung nasa bahay ka lang. Pero kasi kung lumalabas ka, like para sa akin kasi sa bahay lang naman ako nagtatrabaho. Pero kasi kung katulad ng iba na lumalabas sila at kailangan nila ng device na para ma-enjoy nila habang naglalaro or habang bumabiyahe or kung nasan man sila, siguro, mas ma-enjoy nila yun. Pero kung nasa bahay ka lang naman at hindi mo ginagamit masyado or hindi mo, like, halimbawa, nandito ka, nakaupo ako. Patayo ako, babalik lang naman ako, may kukunin lang ako, babalik ako sa station ko, sa laptop ko. Yun na yun. Mas pipiliin ko pa rin, para sa akin, mas pipiliin ko pa rin na gamitin yung laptop ko kaysa sa Steam Deck, lalo na kung maglalaro. Kasi mas marami ako nagagawa kaysa dun sa laptop. Although, again, pwede mo naman connectan siya ng... Kasi, as in, promise, tananay ko na. Kasi, napapansin nyo, may dock ako. Bumili pa ako ng dock, bumili pa ako ng kung ano-ano. Pero, in the end, malulowpat na tayo. Charge lang muna tayo. Speaking of may Tekken 7 na, So, sino nakabili ng Tekken 8? So, again, kung... Charging. Okay, charging. Yung charger nito is gamit pa natin is yun sa Switch. Pero going back, kung hindi ko siya magamit Hindi ko siya magamit like kung dito lang sa bahay. Kaya kung lalabas naman ako at kung kailangan ko lang ng like basic na laro, meron naman ng Ambernic, which is yung ginagamit ko rin. Tapos very portable pa nun. Actually, yung Batocera ko nga dito, hindi ko na rin masyado nagagamit kasi nga yun nga, yung may Batocera naman Ambernic tsaka Ambernic Plus, mas nagagamit ko yun, madali lang din naman buksan, on mo lang, tapos yung games, maglo-load ka ng games, madali lang din naman. Pero kung kailangan mo like may nauso kasi ngayon, which is yung Palworld, hindi ko pa natetesting pero one of these days malamang install natin,
Ayan, no, kung papansin nyo, kailan pa yung huling laro natin dyan? Ayun, no. Pero kung for portability, like, gumagalaw ka talaga, kung di ka naman, kung di ka lang nakastay ka lang sa, kung di ka lang naman nakastay sa kung saan man nandun ka, mas magagamit mo yung Steam Deck. Kaya para sa akin, hindi na ako kumuha ng OLED kasi another tambak na naman siya. Tapos yung mga, as in, meron na akong setup, as in, meron na ako, bumili nga ako ng ano, di ba? Bumili ako ng controller, bumili ako ng kung ano-ano. Pero, yun. So, dito sa Tekken, papakita ko sa inyo. Hindi naman maano to hindi naman ako makaka-copyright, pero pakita ko na sa inyo. Yung Tekken, yung mga gantong laro, wala namang problema. Pero yung high-end, katulad yung mga AAA games, like yung Resident Evil, basta yung matataas, as in, legit na matataas. Hindi ko siya masyado ma-enjoy, lalo na kung medyo pangit ng pangit ng graphics. Ang pangit ng, hindi naman pangit na pangit. Alam mo yun, kung parang bumalik ka, sabi mo na parang bumalik ka sa year, hindi naman 2000, siguro mga 2010, mga ganong graphics. Ayan. Pero kung yung mga Tekken na yan, all goods naman yan, mabibit-bit mo yan, maganda sa kanya. Halimbawa, may katulad ng may event kayo nung Christmas, or nung may mga, basta may mga palaro kayo, all goods niya siya. Siguro magiging maganda to, yung Steam Deck, sisikat siya if may lalabas na game, like, specifically for Steam Deck, like, siguro mga Dota, tapos yung settings nandito rin mismo at kailangan mo ng Steam Deck na device na hindi ka pipili, napipiliin yung laruin na lang yung gamit sa phone mo. Siguro mas may chance na bitbitin ko siya. Kesa dito sa, medyo malaki rin kasi siya no? Dito charge. Medyo malaki rin siya bitbitin. Kesa, ewan ko. Pero, yun. So, pero in fairness, ang maganda naman sa kanya, again, pwede mong, okay naman siya. I mean, nagagamit mo siya ng ganyan. Pwede mong makapaglaro ng ganito. Pero hindi mo nga siya ma-enjoy nang nasa labas ka. Again, pag nasa labas ka at gumagamit ka ng matataas na games, yun ay na-expect mong power na 2 hours. Mas malamang sa malamang is ihina. So, may solusyon doon. Again, meron na rin tayong bumili. Wait lang natin, medyo maingay. May solution doon, which is yung power bank. Bumili rin tayo ng power bank. Pero yung power bank na yun is hindi rin natin nagamit. Kasi isipin mo, meron ka ng bit-bit na Steam Deck. Pag lalabas ako, experience ko lang, yung dati. Lalabas ako. Yung Steam Deck na to, meron kang, meron kang, tawag dito, meron siyang yung case. May case na siya, di ba? Tapos yung case na yun, meron nandun yung charger and all. Ngayon, speaking for portability, syempre magbibit-bit ka ng power bank. And yung power bank mo, may kasamang kable. Well, pwede mo namang gamitin yung kable ng ganito, pero, yun, I mean, medyo mas hassle siya. So, para sa akin, kung hindi mo naman kailangan alam mo yun, kung hindi ka naman G maglaro, mas pipiliin ko na mag-bit-bit ng phone kasi yung phone siguro tamang depende sa depende rin sa lalaruin mo Pero yun yung experience ko for the past 1 year na nasa akin yung Steam Deck. So all goods. Pero again, magagamit mo siya for gaming sa labas. Pero depende, hindi ko siya masasabing mapapalitan niya yung laptop. Kasi iba talaga yung sa laptop. Lalo na mas pipiliin kong bit-bitin yung laptop ko. Oops. Medyo nag-smudge. Mas pipiliin ko yung bit-bitin yung laptop, yung ROG ko na laptop, at doon maglaro sa labas kesa sa Steam Deck. Kasi, una, yung laptop, may sarili ng keyboard, meron kang malaking monitor, screen, kesa portable. O again, pwede ka nga mag-bit-bit ng portable, tulad nga nasabi ko, ganun yung setup ko. Pero mas nahihirapan ako sa ganun, or hassle medyo hassle. Unlike yung laptop, tutupiin mo, tapos all goods na agad So yun yun lang. Siguro dito na natin tatapusin. Pero hindi ko kayo dinidiscourage bumili ng Steam Deck. Again, maganda yung Steam Deck. Meron kang kaya nga nagkaroon ng Legion, nagkaroon ng nakalimutan ko, meron pang ibang variants, iba Amitaya, parang ganoon. Basta yung iba-ibang klase lumabas ng Steam Deck, pero kalaban ng Steam Deck, pero hindi talaga siya magagamit for the time being unless na may maglabas ng game na para talaga sa mga handheld console. Ewan natin, tingnan natin in the future, maybe siguro pag tagal-tagal, pero for now ginagamit natin siya for review ng keyboard.
So, yun. Dito na natin tatapusin. So, ikaw, bibili ka ng Steam Deck. Kung Steam Deck ba, yung OLED. Pero yung sa akin, para sa akin, okay na rin naman to eh. Yung OLED kasi, syempre, mas maganda yung screen. HD. Pero syempre, since HD, mas malaking kaya na battery. Anyway, so yun lang. Yan, Steam Deck. Steam Deck review after 1 year. All goods. Sige na, bye-bye and babu.